Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila sumabog na nga sa galit ang maraming netizen at talagang pinagkakaroon na nga at pinagkakaisa na itong si Marcos Jr. na ito. Dito natin makikita na talagang ang mga loyalty nga ay talagang baka masibak na sa pwesto dahil nga di umano sa mga kabalmalan na kanyang ginagawa. Banat pa nga ng maraming netizen. The military, loyalties and alliance will always be the country and people, not to a weak, corrupted, evil leader. Kaya ikop di ita para matapos na ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon, ang dabi na uling adik, nakakatakot na naman ang mga hawak nilang kriminal, mga di basta-basta, treat sa security ng pangkaraniwang tao, sila safe. Kasi kakampi nila, dapat mga yan, di na magtagal sa pwesto, nakakaubos na din ng pasensya. Anong klasing mga tao yan? Parang walang sa sarili. Mga nakikinabang naman ang mga hayop din sa pera, walang pakialam sa bansa, may konsensya pa kaya mga yan. Broner, di mo ba nakikita ang sindikato sa Malacanang? Huwag kang magpauto, maawa ka sa mga Pinoy, dami nang naghihirap dahil wala silang paki sa atin, makasarili sila. Gawin mo ang tama para sa lahat ng Pinoy, di para sa mga korap sa government. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang na talagang isinisiwalat ang mga kabalbalan at mga karumal-dumal na ginagawa na ng mga naghaharian sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pero ng pagsasalita itong si Chief of Staff na si Brownie, si Bronner actually. Sounds like si Brownie, parang ow, ow, ow. Di ba? Okay, so nagsalita siya dun sa West Mindanao Command. Di ba? Meron siyang speaking engagement kung saan sinabi niya 10 hours ago, ito ang kanyang litanya. Actually, sinulat natin dito. Habang nagsasalita siya sa mga men in uniform, ay sinabi niya na meron daw coup d'etat or coup attempt na binabalak. 10 hours ago, hindi niya sinabi kung sino itong nagpaplano na ito. So, inilabas na lang sa media. So, nung sinabi niya, mga palangga, ito, sabi niya, ito verbatim to, some of them were former officers of the AFP. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, if you have sabi ko sa Nasser, sabi niya, you have the right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the AFP. So sabi niya tapos karugtungan sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Let's give our country the chance to move forward to progress. I will isa-isa dyan later. Pero mga palangga, sinabi niya mismo yon galing sa bunganga niya. Okay, galing sa bibig ni Brownie. Brownie na lang pangalan niya. Ni Chief of Staff Brownie. Naku, Brownie, may alam ako sa'yo. Magkano kaya? Mamaya na yung alam ko sa'yo. Alright, so ngayon, okay. Ang pinapalabas nila ngayon na mayroong pagbabanta kay Kuting. Alright. So, parang gusto ba nilang, ano ba ang pakiramdam ninyo? Gusto nilang takutin yung taong bayan? Ano ba kayo, natutuwa ba kayo na magkakaroon ng ganitong mga klaseng banta? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. Then like 10 hours after, naglabas sila ng kanilang panibagong statement na binabawi nila na wala daw kudeta na niluluto. Alright? So wala daw coup attempt na niluluto. At sinabi ni Anyo at ni Browner o ni Bronner, si Brownie na lang kasi parang maganda pakinggan yung
Totoy, totoy, di ba? Tinutotoy mo ang brownie. Anyway, sabi ni Anyo, misquoted lang daw yung lumabas sa balita. And misquoted. At sabi naman ni Romeo Bronner ng AFP, okay, ng chief ng AFP, ay out of context. Okay? So parang out of context, iba yung ibinalita ng mga media o iba ang naintindihan ng nakarinig. That's impossible, right? Unang-una, mismo sinabi niya, for sure nanood yun na sinasabi niya na merong pagbabanta. Diba? Some of them are former officers of AFP at nakausap ko yung iba. Sabi niya, nakausap niya. Diba? Binasa natin kanina. Kaya nga sabi niya, kinausap niya, sir, you have the right to do that because we are in democracy. But sabi niya, please do not involve active personnel. Tapos sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Alright? Ngayon, ang sabi ni Anyo dyan ay, again, misquoted. Sabi ni Anyo, General Anyo, maaring hindi nauunawaan ng gusto ng ilan ang ibig sabihin ni AFP chief. Kasi ba naman di kayo promotor ng fake news? Diba? Hindi nyo ba naririnig yung sarili mo? Hindi nyo ba naririnig, General Anyo, yung sinabi ng kabaro mo? Balikan mo yung kanyang speech para hindi kayo nagpapakalat ng fake news. 'Di ba? Ang gobyerno mayroong mga kaletsihan na yun, mayroon silang ni-launch na maging mapanuri daw ang mga Pilipino, pero kayo mismo sinusuri namin huling-huli and malinaw pa sa sikat ng araw na kayo yung mga sinungaling. May voice, may vocalization, 'di ba? Parang kanta, may voice. Okay, tignan natin. Okay, tignan natin, parinig natin. Okay? Ang sinabi mismo ni Bronner, right? Tignan natin sinabi ni Bronner, okay? Ito. Tignan natin, ha? Ito. Dali. I-rewind ko lang saglit. Okay. So, officers of the armed forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. Hawa na tayo sa ating bansa, let's give our country a chance to move forward to progress. Ayan, mga palangga. O, di ba? Sinabi niya mismo. Tapos after 10 hours, sasabihin niyo out of context. At sasabihin niyo hindi naintindihan ng nakarinig. At hindi tama yung, ang dating ay hindi tama yung pagbalita ng mga reporters. Unang mga media. So, kaya dapat talaga matanggal kayo lahat actually. Di ba? May mga kadahilanan kung bakit matanggal kayong lahat. Okay. Ngayon, puntahan muna natin itong si Bronner. Okay, sabi mo, Mr. General Bronner, na maawa tayo sa ating bansa. Maawa tayo. Okay, kung totoo ito, let's say, for the heck, kung totoo na mayroong nagpaplano na bubuhatin na si Kuting, ako, peacefully, it's okay. Di ba? Peacefully is fine. Huwag lang yung madugo kasi maraming madadama yan, kawawa naman mga inosente. Sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Kung ito ay totoo, maari, dahil yun ang una mong pinalabas na mayroon naman talagang co-attempt. Hindi dapat nga pinangalanan mo right there and then kung talagang, true ka sa iyong mga pinagnangata doon. So maawa ka sa ating bansa, sabi ni Bronner. Maawa tayo pala sa ating bansa, talking to the men in uniform. So kung meron talagang nag-aaklas, I think isa sa reason kaya gagawin nila kasi naaawa sila sa bansa. Bakit sila naaawa? Dahil sa ginagawa ni Kuting at ni Liza. At alam mo mismo, General Bronner, na ikaw ay sobrang sip-sip kay Lisa Ahas Araneta Smugs. Kasi may negosyo ka rin sa AFP. Di ba? At ayon sa ating napag-alamang mga ahas na gumagapang dyan sa AFP mismo, okay, kasabwat mo si Ashgard. Yung pinakita natin na si Ashgard, mga palangga, siya yung intel firm na binabayaran ni Lisa Ahas Araneta Smugs na manggipit ng not only Maharlika,
di ba? Kung naka-follow kayo sa akin, si Ashgard, Intel firm, ayan ang kasabwat ni Lisa Smugs na mag-wiretap, mag-hack sa mga government sites. Diba? Na-report na natin yan. So kung totoong meron, edi kung titignan natin sa sinasabi mo, Mr. General Bronner, maawa tayo sa ating bansa. So may reason kung bakit sila gustong mag-alsa. Right? Tapos sabi mo pa, let's give our country the chance to move forward to progress. Yun ang magiging dahilan kung bakit merong quote-unquote na sinasabi mo na may mga gustong sa iyong first statement na merong gustong mag-attempt. Diba? Kung gusto nila na magkaroon ng tsansa ang taong bayan, diba? Para mag-move forward from the bad governance of Lisa Araneta, Ahas Smugs, na kasabwat mo rin at sobrang kiss-ass ka. O maybe kiss-kipay ka sa kanya. Alam naman yan ng mga kabaro mo. Ano, gusto mo bang tarantahin ang taong bayan? Kaya on your first statement, sinasabi mong may nag-aaklas or something. Ayaw namin na magkagulo, ayaw namin ng madugo. Okay? Ang gusto namin tahimik. Dahil kung gusto namin ng madugong kaguluhan sa Pilipinas, edi sana sinakyan na namin yung mga pakulo nyo dyan. Kayo dyan, lalo na si Kuting, na tayo ay mag-alsa sa China. Sana sinakyan na namin yung pahayag ni Senator J.B. Ejercito na huwag makapili. Pero kayo yung mga makapili eh. Mga palangga, sila yung mga makapili. Tapos, okay, sabi pa ni Bronner, AFP, chief na manatiling professional daw at proteksyonan ang bayan. Wow! Buha ka nang inan yung lahat. Manatili na proteksyonan, maging manatiling professional. Yung pakikisabuatan ni Lisa sa smugglers at ni Kuting, hindi pakikipagsabuatan, business partner. Professional ba yan? Sindikato yan, mafia yan ah. Ikaw na dyan, ikaw ang alam mo rin. Well, kasi nakikinabang ka rin, no? Magkano ba kitaan dyan sa negosyo nyo ngayon? Sa pakikipagsabuatan kay Ashgard? Diba? Kumusta na yung extraction ninyo sa Turkey? Alam mo rin yung extraction sa Turkey, yung pinag-usapan natin, di ba? Di ba kayo nag-uusap? Si Bianca Zobel, ikaw, si Ashgard, na i-hold muna. Di ba? Ang transaksyon, ang pag-change ng mga tao dyan sa ISAF. Ano nangyari dyan? Alam mo yan. So kung meron man, kung totoo man sinasabi nyo, well, sa ibinawi nyo na wala namang data na out of context or misquoted, doon pa lang sinungaling na kayo. Gumasos pa ang gobyerno ng maging mapanuri, fight against fake news. Pero kayo ang numero unong fake news. Kaya kung ako tatanungin ninyo, kung merong social, what do you call it? Coup. Ibig sabihin, yung mga taong bayan, yung uncoordinated, uncoordinated attempt, peaceful attempt, para buhatin si Kuting palabas dahil binababoy niya ang taong bayan, then let's support that. Diba? Kung yun ay, kumbaga kung yun ay, what do you call it? Speak up day, peaceful negotiation, yung kakausapin ng si Kuting na tumigil na kayo dahil inuubos na yung pera ng bayan. Ngayon, General Bronner, kitang-kita na nagsisinungaling kayo. Alright? Nagsisinungaling kayo kasi alam nyo mismo sa sarili ninyo na yung mga junior officers, yung mga mas mababa sa inyo, ay punong-puno na ng pighati sa ginagawa ng leadership ni Kuting ng Norte. Ano ba yung reason, mga kababayan, kung bakit mayroong mga ganitong klaseng pag-aalsa ng isang, not only yung mga nasa military, but syempre yung mga tao. Kasi yung mga pag-aalsa na yan, yung mga attempt na yan, yun ay mula sa pighati ng taong bayan because of the bad governance. Ano yung bad governance? Yung mga tulad ng ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. at lahat ng mga mga alipores niya na economic sabotage. Papasok na naman tayo ngayon sa
kay Michael Ma sa smugglers and hoarders. That is economic sabotage, mga palangga. Sinong naapektuhan dito? Eh di ba taong bayan? Not only yung regular na tao na walang connection sa gobyerno, kundi pati ang mga military, mga men in uniform. Ito'y punong-puno sila ng pighati sa ginagawa ng jutang ng kuting na ito dahil alam nyo lahat kayong mga ginayupak na si Lisa ang presidente. Hindi si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ayun abala ng 2:00 ng madaling araw sa Malacanang kasama yung 6 friends niya. Okay? Naghahanap sila ng madilim na kwarto at 2 a.m. Okay? At nagsisesyon ng pulburon kaya nakakita daw ng multo. Nag-hallucinate ang mga buwakan ng jeans. Imagine yung presidente, okay? Chief of Staff, okay? Chief Bronner. Okay? Kaya ganito yung sentimiento. Kung meron man, kasi yun yung una mong palabas, sakyan natin. Sakyan natin yung una mong sinabi na meron talagang attempt na pababain si Kuting. So, maiintindihan mo sila kasi saan ka nakakita ng presidente ng 2:00 ng madaling araw, imbis na matulog at hindi mapuyat para kinabukasan, hindi siya nagiging gumaganon sa speech niya, bangag-bangag, di ba? Mamaya 2:00 ng madaling araw, pulburon sa Malacanang, tapos kakanta-kanta, let it be, gaganon-ganon kasama yung mga kaibigan niya, di ba? 2:00 ng madaling araw, binabantayan niyo ba, PSG? Anong ginagawa ninyo dyan? Well, you know what? Siguro for the first, maybe sa first time ng history ng Pilipinas, meron na bang successful coup attempt? Well, yung revolusyon na sinasabi ng 1986, mga palangga. Okay? Pwede rin tayo siguro matulad sa saan ba yun? Sa Niger. Di ba? Yung kanilang presidente doon, si Muhammad Bosom. Anong ginawa sa kanya? Nagkaroon ng coup attempts, di ba? At ang kanilang presidential guard ang nag-take over. Okay? Tiani yata yun, si Abdurrahman Tiani, di ba? Yung PSG. Naging successful yung kanilang military junta. But anyway, ako naman, kung para sa kabutihan ng bayan, good luck. Diba? So ngayon, mga palangga, ito lang kasi yan. Bakit sakyan natin si Bronner sa una nilang palabas na may mga military active also and yung mga hindi active members o maybe iba mga retired na. So mayroon ba silang reason para mag-organize ng ganitong klaseng attempt para ligwakin si Kuting? Sagot, of course meron. Number 1, okay? Yun na lang. Ang panloloko ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa sa 110 million Filipinos, more than pa, nung nakipagsabwatan si Lisa Ahas Araneta Smug sa Smartmatic. Doon tayo ikot-ikot kasi the reason why may mga grupo or ang mga taong bayan gusto nang palitan si Kuting. Gusto na siyang paalisin dyan dahil sa mga kadahilanan. Tulad yung pulburon. Balikan natin ang pulburon para maintindihan ng ating mga mga first time lang nakilala yung pagmumukha ko. Okay ha? Balikan natin ang pulburon para nagkakaintindihan tayo. Medyo cool ang alindog ko ngayon. Right? General Bronner, kung pagbabasihan natin ang sinabi mong salitang maawa tayo sa ating bansa, let's give our country the chance to move forward. Maawa tayo sa bansa sounds patriotic. But you as chief, alam mo rin na si Sayarot, okay? Pakita natin si Sayarot. Yang exporter ng pulburon na si Sayarot, ayan, nakita mo yan, isinama yan ng amo mong si Kuting, si Lisa at si Tambaloslos sa New York. Okay? Sinama siya. Sino ba yung si Sayarot na yan? Siya lang naman ay nahulihan ng multi-million na pagawaan, okay, ng
pulburon sa Alabang. Okay? Ngayon, mga palangga, ano pa ang ginawa niyan? Non-bailable yan, General Bronner. Pero bakit hinayaan ninyong, okay, yung taong yan ay makalabas kahit non-bailable? We talk about, sabi mo, maawa tayo sa ating bansa, kami dito naaawa. So balikan na una, nilista ko to para hindi ko magkamali. Droga. Pinakawalan ng gobyernong hinayupak ang taong yan sa kabila ng pagkasangkot niyang taong yan at ng kanyang mga grupo na nag-i-export sa Australia at sa iba pang bansa. Nasa kote yan ng Australian Federal Police. Nasa article yan. Ilang beses ko na yan finlash sa aking vlog. Halos almost everyday yata. Diba? O ayan, let's talk about that. Ano ba ang naidudulot ng droga, Mr. Bronner? Ikaw ang head dyan. Gumaganda ba ang kutis ng mga nagpupulburon? Hindi eh. Ngumingiwi. Tignan mo si Kuting. Tignan niyo mo yung kanyang bagong DA. Kaklase niya yan sa pulburon. Oh, si Kiko. Si Kiko Coke. Kaklase niya sa pulburon yan. Ayon sa ating puting ahas niya. Baka itong puting ahas ko kaklase din. Baka klase niya itong mga to kaya alam eh. Anyway, so yan, sabi mo maawa tayo sa ating bayan. Ano pa? Ito kasi napaka-importante. Kahit na sa mga nakafollow sa akin, kahit paulit-ulit tayo palangga, but dapat hindi natin nakakalimutan kasi we're talking about the future of the inang bayan. Okay, balikan natin to. Okay, ito. Ito, inarbor ni Lisa. Ayan. Si Chandiramani, Filipino-Indian na nahulihan ng jarbog. Alright, o nakita nyo yan. Ano ang nangyari dyan, Mr. Bronner, sa taong yan? Again, non-bailable ang case, pero inarbor ng PCSO General Manager, Mel Robles. Inarbor, sinabing malakas siya kay Lisa, palabasin yan. Non-bailable yan, pinalabasin yung mga hinayupa kayo. Then, sabihin nyo, maawa kayo sa ating bansa. Eh kung magpahasik ng lagim yan anytime, any moment, kawawan naman yung mga inosente. Then you talk about what? Moving forward para sa progreso ng Pilipinas. Julul. Okay. Next. Nasabi ko na to kanina. Economic sabotage. Let's talk about economic sabotage. Ito. Sinabi ni Kuting noong January na hoarding, I wish na nandito pa yung video pero wala na dito kasi puno na. Sinalala nung sinabi ni Kuting na hoarding is okay. It's part of the business. Part ng negosyo. Verbatim yan palangga. Sinabi niya yan ni Marcos Jr. nung inimbitan niya nung I think January, sometime in January na andun pa nga si baby girl, si Sastrogando, isa sa mga interviewer doon. So anyway, na sinasabi niya yon na ang hoarding is ganito, ganyan, it's okay. It's part of the business. Kasi yung pala, General Bronner, ito pala si Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, so, yan pala mga palangga ay kasabwat nila. At, paanong hindi mag-alsa kung meron mang mag-aalsa? Paano hindi mag-uorganisa para sipain si Kuting kung mismo itinago uli natin? Kung mahal nyo bansa, I'm not calling only not Bronner. Lahat kayo anyo, lahat kayong mga traidor sa bayan, mga taksil, lahat ng taksil. In-appoint Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ayan. Alright, diba? Special Envoy to China. Isinikreto sa taong bayan. Walang terms of reference, walang dokumento, pero alam mo yon, pangloloko sa bayan yan. May reason kung meron talagang totoong may organization o may mga group of armies o whoever they are na mag-aalsa sila. Maraming dahilan. Hindi lang yan. Itong kasama nila. Okay? 3 envoys. Okay?
Yan, mga sangkot yan. Mga bata ni Lisa Ahas Araneta Smugs yan. Alam na alam nyo yan. Yung tatlong ano na yan. Tatlong itlog. Okay? Tatlong special smugs. Alright? Michael Ma, Maynard Ngo, Benito Techico. Ayan. Pero yung dalawa, in-announce nila yan. In-announce ni Kuting, may picture. Pero si Michael Ma lang ay walang hindi ipinakita sa media. So again, Mr. Bronner, if we talk about maawa tayo sa ating bansa, the reason why, kung meron mang mag-aaklas o magkaroon ng military junta, whatever, maraming dahilan, ang daming dahilan. Kasi naaawa sila sa bansa dahil sinasabotahin nila ang ating ekonomiya. Pag sinabotahin nila ang ekonomiya, sinong magsasakripisyo? Yung kami lang. Kami lang na walang koneksyon o pagnanakaw sa gobyerno. Pero kayo hindi kayo maapektuhan. Kasi kumakamkam kayo ng limpak-limpak na salapi. May business ka nga with Ashgard, right? Kumusta naman ang negosyo nila Liza? Huwag na magsinungaling. Mga giatay kayo. Okay. Reason. Ito yung binabanggit ko yung mga dahilan kung bakit may mga taong gustong organisa kung meron man. But ako, I'm always for the Speak Up Day. Ang gusto ko lang, na nanawagan nga tayo sa Men in Uniform, sa inyong mga palangga, na nakikita ninyo na ang boss ninyo, ang chief ninyo, ang chief executive ninyo, ay hindi si Kuting ng Norte, kundi si Lisa Ahas Araneta Smugs. At yan ay pambubudol, pambababoy sa konstitusyon, pambababoy sa Pilipino, pagnanakaw sa posisyon, maliban sa ninakaw na nga from Smartmatic, to Kuting, to Marcos Jr., dinanakawin ng asawa niya. Di ba? Double pagnanakaw. Di ba? So yan ang issue dito. Okay? Let's talk about Maharlika Fund. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give the country the chance to move forward. Look at that Maharlika Investment Fund. Pinagyabang na ni Kuting doon sa Saudi. Di ba pumunta sa Saudi? Mukhang tangang buwakan ng ina. Pinagyabang. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita ang katapangan nga ni Madam Maharlika na isuwalat ang katotohanan sa mga politiko na ito at ganib sa kapangyarihan mismo sa loob mismo ng Malacanang na talaga naman ang mga government official pa ang nauuna sa pagiging korap sa atin. Kaya naman pala talagang hindi aasenso ang bansang Pilipinas kung ganito ang mga namamahala at nagnanaig na naman si Romualdez Lisa Smugs Kuting ng Norte Marcos Jr. sa pagiging korap at sila pa ang nangunguna. Nakakalungkot isipin, ngunit ito ang katotohanan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.